Rafael ang pangalan ko, tubong Valenzuela. Ang kwento ko ngayong araw na ibabahagi sa inyo ay tungkol sa aming dalawa ni Sheila. Girlfriend ko siya noong panahon na yon. Bago ang lahat, background muna sa pamilya ko, lalo na kay Lolo Kulas. Sobrang relihiyoso ng pamilya namin. Bata pa lang ako noon, natatandaan ko na linggo-linggo kaming nagsisimba. Umulan man o umaraw. Kahit may sakit nga basta ba kaya mo pa ring maglakad, ay isasama ka pa ring magsimba. Sabi ni Lolo Kulas, mas okay daw yun kasi mas mabilis kaming gagaling kung kakausapin namin ang Diyos. Sinali pa nila ako noon sa choir. Tuwang-tuwa si Lolo Kulas sa akin noon. Tinuturuan niya pa ako nung ibang kanta na pwede raw naming magamit sa misa. Nung medyo lumaki na ako, lagi niya sa aking sinasabi na sobrang matutuwa raw siya kung may apo siyang magiging pare. Alam ko ako ang gusto niyang sabihan nun. Ayaw niya lang direktang ipaalam sa akin. Kaso high school na ako noon at syempre may mga bagay na rin akong nakakahiligan maliban sa pagiging choir at pagdarasal. Okay lang naman kay Lolo. Sabi niya lagi, maghanap daw ako ng babae na hindi ko ikakahiyang iharap sa altar ng simbahan. At may isa pa, na wag raw akong makikipag-sex sa babae kung hindi pa kami kasal. Tumatango lang ako para matapos na. 17 years old ako nang mamatay si Lolo. Ang tanda na rin kasi niya. Kidney failure daw sabi ng doktor. Noong mga panahon na yun ko nakilala si Sheila. Kaibigan siya ng isa sa mga kaklase ko sa isang major subject. Pinakilala ako ng kaklase ko at ilang buwan lang kami na. Si Sheila ang first girlfriend ko. Mas matanda siya sa akin ng 2 taon. Graduating na siya habang ako naman ay nasa unang taon pa lang sa kolehiyo. Sa unang Valentine's namin ni Sheila, sabi niya doon daw kami mag-celebrate sa boarding house nila. Lumikot bigla yung isip ko. Ilang araw din akong hindi mapakali kasi alam ko ang nangyayari sa mga boarding house, lalo na kapag may okasyon. Valentine's pa. Pumunta ako sa boarding house niya na may dalang chocolate at rosas. Kami lang dalawa ang nandoon. Nagluto siya ng spaghetti at puto na may cheese. Yun lang daw ang kasya sa budget niya. Ang saya ko nun. Nakaupo lang kami sa sofa habang nanonood. Tapos hinawakan niya yung binti ko. Tinitigan ko siya at doon na nagsimula. Naghalikan kami. Lumipat kami sa kwarto niya. Hindi ko na masyadong idedetalye. Basta nung hindi na ako makapagpigil ay tinulak ko siya sa kama. Papaibabaw na sana ako nang marinig namin pareho yung malakas na katok sa pinto. Napamura ako. Parang may bulkan na noon sa pagitan ng hita ko. Kaso tumayo agad si Sheila. Baka raw yung may-ari. Nung buksan niya yung pinto, lumingon siya sa akin. Sabi ni Sheila, ako raw yung hinahanap. Tumakbo agad ako at nung silipin ko kung sino, para akong binuhusan ng malamig na tubig sa ulo. Si Lolo Kulas yun. Naka-t-shirt na puti. Halos 2 taon na ring patay si Lolo noong mga panahon na yun. Ang bata pa ng itsura niya. Para siyang bumata ng 1 dekada. Sabi niya, naalimutan mo na yung tinuro ko. Nanlaki yung mata ko. Tapos naglakad na si Lolo palayo. Bumaba siya doon sa hagdan. Sinundan ko pero hindi ko na siya nakita pa. Pagbalik ko sa loob, nawala na ako sa mood. Naupo na lang ako sa sofa. Tinanong ako ni Sheila kung sino yung matanda, pero hindi ako sumagot. Nakaramdam ata si Sheila na nawala ako sa mood. Kaya ang ginawa namin, nanood na lang kami ng pelikula sa TV. Hanggang ngayon kami pa rin ni Sheila. Sabi niya sa akin, noong Valentine's daw na muntik nang may mangyari sa amin. Baka raw nabuntis ko siya kasi pareho kaming walang karanasan pa noon. Wala rin kaming dalang proteksyon. Baka raw hindi kami nakagraduate pareho kung nagkaanak kami agad. Kinasal din kami ni Sheila. At syempre, ginawa na namin yung pinagbabawal ni Lolo. Buti na lang nga at hindi na niya kami dinalaw ulit.
Kwento ito ng isang teacher sa school na pinagtatrabahuhan ni Mama bilang admin. Tawagin na lang natin na Ma'am Shirley yung teacher na yon. Ang ganda-ganda raw ni Ma'am Shirley, Sir Neb. Ang daming araw nagkakagustong estudyante roon at ilang co-teacher na rin ang nanligaw. Kaya lang ay wala siyang naging boyfriend na tumagal ng kahit 1 year man lang. Naiilang na nga kay Ma'am Shirley yung mga ex niyang teacher kaya umaalis sa school. 3 na yung naging jowa noon ni Ma'am Shirley na co-teacher at lahat sila ay nag-resign. Tuloy ay biruan siya na malas jowain ng co-teacher. Tumatawa naman daw si Ma'am Shirley pero sabi ni Mama ay may ibang nagsasabi na nakikisama lang ito pero nasasaktan din kaya tinigil nila yung ganoong bansag sa kanya. 40 years old na si Ma'am Shirley nang makapag-asawa. Hirap na silang magkaanak pero sabi ni Mama ay halata na sobrang saya niya kaya masaya rin sila para sa kanya. Tapos nalaman nila kung bakit inabot ng ganoon katagal ang pagkakaroon niya ng matinong jowa na pinakasalan na siya. Nagpahula raw si Ma'am Shirley para malaman kung makapag-aasawa pa ba siya. Ang sabi ng manghuhula ay dapat mawala yung sumpa sa kanya para makapag-asawa siya. Sa gulat ni Ma'am ay may nagsumpa pala sa kanya. Ayon sa manghuhula ay isang dating manliligaw na binasted ang nagbitiw ng sumpa laban kay Ma'am Shirley. Sabi ay hindi niya mahahanap ang katuwang niya sa buhay. Sa dami ba naman ang nanligaw at binasted ni Ma'am Shirley ay hindi na raw nito alam kung sino ang may kapasidad na gumawa ng sumpang nangyayari sa kanya. Tinanong pa raw ni Ma'am Shirley kung paano maaalis yung sumpa. Pero ang sabi ng manghuhula ay kailangan niyang humingi ng tawad sa nagbigay noon sa kanya. Paano nga kung hindi naman niya kilala? Kumonsulta na sa albularyo si Ma'am Shirley at ito ang nagbigay sa kanya ng pamamaraan kung paano mawawala yung sumpa. Mag-alay daw siya ng manok na may 3 kulay. Nakalimutan na ni Mama yung iba pang pinagawa kay Ma'am Shirley pero lahat yun ay tinapos niya. Within a month ay nakilala ni Ma'am Shirley yung napangasawa niya na tawagin na lang nating Nestor. Si Nestor ay dating manliligaw ni Ma'am Shirley na binasted niya. Matagal na magmula nang huling magkita si Ma'am Shirley at Nestor. Pero nung muli silang magtagpo ay nakagaanan ng loob ni Ma'am ang ex manliligaw niya na eventually ay nanligaw uli sa kanya. Sinagot ni Ma'am Shirley si Nestor at ayun nga, nagpakasal agad sila after lang ng ilang buwan na pagiging mag-on. Sabi ni Ma'am Shirley ay damang-dama niya na mahal siya ni Nestor kaya mahal na mahal niya rin ito. Kapag nga raw hinahatid ni Nestor si Ma'am Shirley sa school ay kitang-kita nila Mama na nagmamahalan nga sila. Pero sa kabila ng nakikita nila ay may nabuong haka-haka ang mga co-workers nila Mama at Ma'am Shirley. Hinala ng mga ito ay si Nestor mismo ang manliligaw na nagsumpa kay Ma'am Shirley at kaya ito muling nagpakita ay dahil nararamdaman na may ginagawa si Ma'am Shirley para masira ang sumpa niya. Baka raw ginayuman naman ito si Ma'am kaya na in love sa kanya. Feeling kasi ng mga co-teacher niya ay hindi naman si Nestor ang tipo ng lalaki ni Ma'am. Hindi naman daw sa pangmamaliit pero sobrang layo ni Nestor sa qualities ng mga ex ni Ma'am. Sabi na lang ni Mama ay baka kaya nga hindi tumagal ang relasyon ni Ma'am noon sa mga dekalidad niyang ex dahil na kay Nestor talaga ang hinahanap niya. Isa pa ay kaaalis nga lang daw kasi ng sumpa so baka doon pa lang tuluyang luminaw kay Ma'am kung ano talaga ang gusto niya. Ewan ko lang Sir Neb. Sabi ni Mama baka judgmental lang talaga ang mga katrabaho nila. Masaya naman daw kasi si Ma'am Shirley sa piling ni Nestor. Kung nagayuma man siya o hindi ay ano naman. Hindi naman naapektuhan ang buhay ng iba. Pero kung totoo nga raw ang hinala ng mga katrabaho nila ay nakakaawa naman si Ma'am. Biktima ng pananamantala ng isang taong paulit-ulit na sinisira ang buhay pag-ibig niya.
Magandang araw po sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Ang pangalan ko ay Arnold. RR na lang for short. Nadiskubre ko itong channel nyo dahil na rin sa isang kaibigan na nagrekomenda. Kayo raw ang lagi niyang pinapakinggan sa bahay. Ganun na rin ang ginawa ko. Naka-speakers pa ako niyan lalo na kapag linggo na walang pasok. Tapos naglalaba pa ako. Minsan nga ay inuulit ko na lang yung mga lumang videos nyo kapag walang upload. Kasi ang gaganda ng mga stories. Ngayon po Sir Neb, ako naman ang magsishare. Tungkol ito sa tito kong si Benji. Siya yung paborito kong tito. Lagi ko siyang hinahanap kapag reunion. Kasi mahilig si tito na magkwento ng mga nakakatawa niyang karanasan. Paiba-iba kasi ng trabaho si tito. Mabilis magsawa sa kahit anong bagay. Kaya swerte na kung tumagal siya ng 1 taon sa trabaho. Kaya rin ang dami niyang kwento kasi lahat ata ng klase ng trabaho na pasukan na niya. Minsan na nga siyang naging factory worker sa Hong Kong. Kaso na-miss niya raw kami kaya umuwi rin agad. Walang asawa si tito. By choice. Mas masaya raw siya na mag-isa na sa buhay. Pero kami, alam namin ang istorya kung bakit ayaw niyang mag-asawa. Noong edad 25 si Tito Benji, may nakilala siyang babae. Helen ang pangalan. Unang beses niya raw nakita si Tita Helen na naglalakad sa park. Umaalon pa yung buhok. Na-inlove na siya agad. Nalaman niya na nagtatrabaho ito sa bakery sa tapat lang ng bangko. Kaya ayun, doon na siya laging nagmemeryenda kahit hindi raw masarap yung mga tinapay na tinda. Nanligaw daw si Tito. At nagkapalagayan naman sila ng loob hanggang sa naging magkasintahan sila at sa edad na 30 ay kinasal sa simbahan. Kaso parang may galit daw sa kanila yung tadhana noon kasi bigla ba namang nagkasakit ng kanser itong si Tita Helen. Sa edad na 35, tinaningan na ng doktor. 2 taon lang ang lumipas, pumanaw na rin ito. Simula noon, pinangako na rin ni Tito Benji na kahit kailan ay hindi na siya ulit maghahanap ng iba pang asawa. Nakakatakot nga kasi kapag lasing na si Tito, minsan sinasabi niya sa amin na kapag daw gabi ay may mga pagkakataon na dinadalaw siya ng multo ni Tita Helen. 22 ako noong madisgrasya si Tito. Sakay siya ng motor niya nang may makasalubong siyang van. Nagkasalpukan at tumalsik si Tito ng ilang metro kasama yung motor niya na nawasak. Kami pa ni Mama yung naging bantay niya noon. Wala siyang malay. Basta may oxygen lang at swero na nagpapatagal ng buhay niya. Gabi ako nagbabantay kay Tito. At isang gabi nga, nagising ako na may nakadungaw sa katawan ni Tito. Isang magandang babae na nakaputi. Hinihimas-himas niya yung kamay ni Tito. Naisip ko baka kaibigan lang o kakilala. Kinabukasan, nagulat kaming lahat kasi nagkamalay si Tito. Dumilat yung mata niya tapos tumingin siya sa amin ni Mama. Nagsalita siya ng sobrang bagal. Gusto na raw niya na magpahinga. Tumakbo kami ni Mama palabas ng ward at naghanap ng nurse. Sabi namin, gising na si Tito. Nung makabalik kami, humahangos na ng malalim si Tito. Nagpapaalam na pala siya sa amin. Kaya niya sinabi yun. Ilang sandali pa, may dumating na doktor at inanunsyo ang oras ng kamatayan niya. Makalipas nga ang burol ni Tito, nag-aayos ako ng gamit niya nung may makita akong lumang litrato sa damitan. May kaakbay si Tito Benji na babae. Medyo kinilabutan ako nung makilala ko yung babae. Kamukhang kamukha siya nung babae na huling dumalaw kay Tito bago siya namatay. Si Tita Helen. Napalitan yung takot ko ng lungkot at konting inggit. Kasi sabi ko, gusto ko rin ang pagmamahal ng katulad ng pagmamahala nila Tito Benji at Tita Helen. Sa wakas magkakasama na rin sila sa langit makalipas ang maraming taon. Sigurado akong masaya sila pareho.
Magandang umaga po, Sir Neb. Pa-shoutout naman po sa Millares family ng Quezon. Ako nga pala si Elvon. Ang kwento pong ito ay hango sa totoong karanasan ng isang kakilala ni na Papa na si Kuya Raymond. Si Kuya Raymond po at ang asawa niyang si Ate Catherine ay masasabi kong modelo ng tunay at wagas na pag-ibig. Kung bakit, ito po ang kanilang kwento. May kabarkada raw noon si Kuya Raymond na tawagin na lang nating Jim. Si Jim ay may nakababatang kapatid na tawagin naman nating Jen. Wala naman daw problema sina Kuya Raymond at Jen. Kaya lang ay nagbago ang lahat noong mamatay si Jim sa isang aksidente habang magkakasama sila ni Kuya Raymond at iba pa nilang kabarkada. Nagdagat daw yun sina Kuya Raymond. Tapos nakakita siya ng malaking bahay ng mga bubuyog sa kakahuyan doon sa tabi ng dagat. Kaya tinuro pa niya sa mga barkada niya. Itong si Jim daw ay binato yung bahay ng mga bubuyog. Kaya hinabol sila ng mga insekto. Nakatakbo raw sa dagat sina Kuya Raymond. Kaya hindi sila gaano napuyok. Ang kaso si Jim ay nadapa. Kaya siya ang inabutan ng mga bubuyog. Nakatakbo pa rin naman daw si Jim papunta sa tubig. Kaya lang ay napakarami na niyang kagat ng bubuyog at nahihirapan ng huminga. Sinugod sa ospital si Jim pero binawian din ang buhay. Si Kuya Raymond ang sinisisi ni Jen dahil kung hindi raw niya tinuro kung saan ang bahay ng mga bubuyog ay hindi mamamatay ang kapatid niya. Ayaw pakinggan ni Jen ang paliwanag ni Kuya Raymond kaya hindi na lang niya pinilit na makipag-usap sa mga ito. Yung parents naman daw ni Jim ay tanggap ang nangyari sa anak nila. Si Jen lang ang hindi. Fast forward, magpapakasal na si Kuya Raymond at Ate Catherine nang mapansin nila yung pagtubo ng mga tagyawat sa mukha ni Ate Catherine. Sabi ay baka na-stress siya sa mga paghahanda sa kasal kaya pinagbakasyon muna siya. Kaso habang papalapit na yung araw ng kasal ay lalong dumarami yung pimples ni Ate Catherine. Hanggang sa nangitim ang buong mukha niya, pati na yung leeg at umabot na hanggang sa may balikat niya, pababa sa mga braso. Sabi ay may skin cancer na si Ate Catherine, kaya nagpagamot sila at napospone yung kasal. Na-depress na raw noon si Ate Catherine at gusto lang magpakamatay. Pero lagi lang nasa tabi niya si Kuya Raymond hanggang sa buong katawan na ni ate ang nangingitim. At halos hindi na siya makilala. Nakikipag-break na siya noon kay Kuya Raymond. Pero si Kuya lang ang ayaw dahil umaasa ito na gagaling pa siya at makakapagpakasal pa sila. Umiiyak na raw si Ate Catherine dahil ramdam niya na mamamatay na siya. At ayaw niyang mabiyudo si Kuya Raymond kung magpapakasal pa rin siya rito kahit na may sakit siya. Tapos may nakapagsabi sa kanila na bakit hindi itry magpatingin sa albularyo dahil baka gawa na ng maligno ang pagkakasakit ni Ate Catherine. Sinunod nila yon at nalaman nila na hindi maligno kundi kulam ang dumapo kay Ate Catherine. Hindi raw sa kanya galit ang taong kumukulam sa kanya kundi kay Kuya Raymond. Gusto raw noong taong nagpakulam na makita niyang naghihirap ang mahal niya habang namamaga at pumapangit ang itsura nito. Sir Neb, wala naman daw talagang katibayan sina Kuya Raymond na si Jen ang nagpakulam kay Ate Catherine. Pero ito lang ang alam niyang may galit sa kanya. Isa pa ay namagarin kasi at pumangit si Jim noong namatay. Kaya parang nagmamatch sa dinanas nito ang nangyari kay Ate Catherine. Since hindi naman nila magawang magbintang ay pinagpasa Diyos na lang nila Kuya ang lahat at sa halip ay nag-focus sa pagpapagamot kay Ate Catherine sa albularyo at pagkapit nga sa panalangin at pananampalataya. Sa tulong na rin ng mga herbal medicines at orasyon ng albularyo ay unti-unting bumuti ang kalagayan ni Ate Catherine hanggang sa nawala ang pangingitim ng balat niya. Mga pimples na lang ang problema niya nang magpasya silang ituloy ang kasal. Nagpatingin pa rin sila sa doktor noong nawala yung pangingitim ng kanyang balat at nagulat daw ang mga yun nung makita nila na gumagaling na si Ate Catherine.
milagro na tinuring ang paggaling niya. Bilib na bilib daw noon ang mga kakilala ni Kuya Raymond sa relasyon nilang dalawa ni Ate Catherine. Kung titignan nga kasi ay wala nang pag-asa ang kondisyon ni ate, pero hindi siya binitawan ni Kuya Raymond. Sa huli ay bumalik sa dating kinis at ganda si Ate Catherine. Sinasabi na ang nakapagpawala ng kulam sa kanya ay ang tunay nilang pag-iibigan ni Kuya Raymond. Mapagpalang araw po sa inyo at sa mga nakikinig sa atin dito sa YouTube. Janus po ang pangalan ko. Sabi ni Mama, hango raw sa isang Diyos ang pangalan ko. Kasi may pakiramdam daw siya noon na magiging importanteng tao ako sa kasaysayan. Kaso mukhang binigo ko si Mama. Kasi hanggang ngayon ay isa lang akong normal na mamamayan sa Pilipinas. 36 na ako. Nagtatrabaho ko online bilang isang freelance graphic artist. Hindi sa pagmamalaki, Sir Neb, pero karamihan sa mga customer ko ay galing ng ibang bansa. Noong baguhan pa lang ako sa pag-graphic design, nakuha ko sa isang kumpanya malapit sa bahay. Bali isang sakay lang siya ng jeep mula sa amin. Tinanggap ko na kahit sobrang baba ng offer nila. Naisip ko kasi stepping stone ko lang ang kumpanyang yon habang nag-iipon ako ng experience. Hindi ko alam na ganoon pala kadugo magtrabaho sa ganoong klaseng mga kumpanya. Grabe, noon ko lang naranasan na magtrabaho overtime ng walang compensation. Sobrang ikli ng mga deadline na binibigay sa amin, habang ang komplikado ng bawat design. Kahit siguro bayaran ako ng doble sa inoffer sa aking sahod, kulang pa sa binigay kong effort. Dumating ang February at Valentine's na nga. Ang daming puso na nakasabit sa bawat kanto ng office. Mas lalo lang akong na-bad trip kasi matagal na rin akong single nun. At mas nawalan pa ako ng pag-asa kasi halos lahat ng oras ko ay nilalaan ko sa trabaho. Mismong araw ng Valentine's, gabi na ako umuwi. Halos 10 PM na rin. Akala ko ubos na yung mga couple sa labas. Kaso ang dami ko pa rin nakita habang naglalakad ako sa daan. Bumulong ako noon sa hangin. Sabi ko sana may makasama ako kahit na sino para hindi naman sobrang lungkot ng Valentine's ko. Napansin ko na may sumusunod sa akin. Pero kapag lumilingon ako, wala naman akong makita. Inisip kong guni-guni ko lang yung sumusunod sa akin. Pero alam ko na meron. Pagpasok sa bahay, dumiretso ako sa kwarto. Hindi na ako nagbihis. Umilata kaagad ako at natulog. Nagising ako hating gabi. Madilim sa kwarto ko pero may konting liwanag naman galing sa lampara. Bumukas yung pinto ng kwarto at nakita ko ang isang babae. Sir Neb, ang taas niya. 6-footer sa tansya ko. Wala siyang damit. Hindi ko pa maintindihan noon kung totoo ba yun o panaginip lang. Kasi kagigising ko lang nga. Pumaibabaw siya sa akin. Hinalikan niya ako at gumanti rin ako. Ang tagal na nung may humalik sa akin ng ganoon. Napapikit pa ako. Kaso nalasahan ko yung sobrang pait na lasa galing sa dila ng hubad na babae. Pagdilat ko ng mata, hindi normal na babae ang nasa ibabaw ko. May sungay siya sa ulo at pula ang mga mata niya. Yung dila niya sa bibig, mahaba at marami. Kulay itim pa. Umiikot na yung paningin ko nung oras na yon. Pero gumana pa rin ang isip ko. Hinablot ko yung crucifix sa tabi ng lampara sa gilid ng kama ko. At dinikit ko sa mukha ng babae. Umatras siya at sumigaw. Nakakabingi yung sigaw niya. Tsaka siya tumakbo sa bintana at naglaho sa dilim. Lumabas ako at ginising sila Mama. Hindi ako natulog sa kwarto ko ng ilang araw. Kasi takot na takot ako na maulit yun. At lagi ko ring tinatabi yung crucifix doon sa tinutulugan ko. Nalaman ko sa isang kaibigan na maaaring succubus daw ang bumiktima sa akin. Buti na lang daw at nakatakas ako.
Dahil kung hindi ay baka natagpuan na lang ako ng mga magulang ko na wala ng buhay sa kama. Magandang araw sa inyong lahat. Jasmine na lang ang itawag niyo sa akin. Ang family namin ay fan na fan nitong channel nyo. Kaya sana ay story ko naman ang mapili nyo. Tungkol ito sa nangyari sa amin ng boyfriend ko noong nagdaang Valentine's. Teacher po ako sa elementary. Bali mga grade 4 students ang estudyante ko. Masaya ako sa pagtuturo, Sir Neb. Bata pa lang ako, ito na talaga yung pangarap kong trabaho. May boyfriend ako, si Leo. Almost 7 years na rin kami. Bale, nag-aaral pa kami pareho nung maging kami. Sa library pa kami nagkakilala. Naligaw siya at sinagot ko naman siya kasi ang bait niyang lalaki. Nung pareho na kaming may trabaho, medyo dumalang ang pagkakataon na nagkakasama kami. Madalas ay sa chat at video calls lang kami nagkakausap. Swerte na nga kung makapag-send siya ng good morning sa akin. Kasi busy rin siya sa trabaho. Pero ganoon naman talaga siguro. Kasi binibuild pa lang namin ang kanya-kanyang karir. Last Valentine's, nagkausap kami. Sabi ko kailangan naming mag-celebrate kahit parehong gabi na kami makauwi galing trabaho. Ang plano sa bahay nila gagawin yung date. Pumunta lang daw ako doon at may hinanda siyang sorpresa. Pagdating ko, nilagyan pa ako ng blindfold at dinala sa kubo na medyo malayo doon sa bahay nila. Pagtanggal ko, ang ganda ng kubo. Romantic. May mga puso at balloons. May mga nakasabit na pictures namin. Tapos may mga kumakanta pa. Naiyak nga ako. Doon kami nag-date habang kumakain ng masarap na cake. Ngayon eto na po yung nakakatakot na part. Kasi yung tinayuan ng kubo bakanting lote. Manipis lang yung mga damo. Pero yung gilid, puro mga puno at halaman. Sila Leo pa rin naman yung may-ari nun. Nagpaalam saglit si Leo kasi sumakit daw bigla yung tiyan niya. May nakain daw siyang masama sa trabaho. Naiwan ako doon na mag-isa. Wala pang ilang minuto ay narinig ko yung mga yapak. Pagtingin ko, katabi ko na si Leo. Nakaupo siya at nakatingin sa akin. Yung ngiti niya ang laki. Ang weird. Parang pilit na ngiti. Tinanong ko siya kung ayos lang ba siya. Tumango lang siya. Umiwas ako ng tingin pero ramdam ko na nakatitig lang siya sa akin. Tapos ay naramdaman ko na bigla niyang hinawakan yung kamay ko. Nung una pinipisil-pisil niya ito ng mahina lang. Tapos habang tumatagal ay pahigpit ng pahigpit ang pisil niya. Sinabi ko sa kanya na masakit pero hindi siya tumigil hanggang sa sobra niyang hinigpitan ng pagpisil. Sumigaw ako at napatayo. Nakangiti pa rin siya. Tapos tumayo, naglakad palabas. Mga ilang minuto ulit ang lumipas. Pumasok si Leo. Galit pa rin ako sa kanya. Tinanong niya ako kung namiss ko raw ba siya. Pero sabi ko, bakit ko siya mamimiss? Kalalabas lang niya. Nagtaka siya. Halos 1 oras daw siya sa banyo kasi nga sirang-sira yung tiyan niya. Nanlaki yung mga mata ko sa sinabi ni Leo. Parehas kaming tumakbo pa uwi sa bahay nila. Naalaman ko na doon pala sa kanila ay matagal nang may nagpapakitang mga doppelganger. Lalo na raw doon sa malapit sa kakahuyan. May nanggagaya ng itsura, pati boses. Wala naman daw kaso na nananakit yung doppelganger. Pero nakakatakot pa rin. Nakakainis nga kasi espesyal na araw namin yun ni Leo. Tapos sisirain lang nung doppelganger. Ang pinagpapasalamat ko lang ay walang nangyaring masama sa akin nung gabing yun. Hello Sir Neb at mga kapasta. Ako nga pala si Domeng. Share ko lang ang kwento ng isa naming kamag-anak
na nahawahan ng pagiging aswang ng kanyang asawa. Hindi pa ako na ipapanganak nang mangyari ito. Actually, hindi pa nga raw nagkakakilala sina mama at papa noon. Ang taong tinutukoy ko sa kwentong ito ay ang pinsan ni Lolo. Kasing edad lang ni Papa si Lolo Ray. Pinakabatang pinsan ng lolo ko si Lolo Ray. Bilang pinakabunso ay pinaka-spoiled daw ito sa magkakapatid at magpipinsan. Pati raw kasi mga pamangkin nito ay mas matanda pa rito at ini-spoil ito. Sa pagkakaunawa ni Papa ay hindi naging maganda ang epekto ng pagiging spoiled ni Lolo Ray. Gusto nito ay makuha ang magustuhan at kapag hindi ay naglalayas ito. Huli na ang lahat para pigilan ang ganoong asal ni Lolo Ray dahil nagbinata na ito at mahirap nang pasunurin. May nakilalang isang babaeng nagngangalang Marisa si Lolo Ray. Naging nobya niya si Marisa, pero sa lahat ng naging girlfriend ni Lolo Ray ay si Marisa ang nag-iisang tinutulan ng buong angkan nila. Pati nga raw si Papa ay ayaw sa babaeng yon. Paano ba naman ay kilalang lahi ng aswang pala itong si Marisa at sa paniniwala nila Papa ay ginayuma lang nito si Lolo Ray kaya napaibig. Ang laking gulo raw talaga nang nangyari yon. Halos itakwil na si Lolo Ray ng mga magulang niya. Nagkasigawan pa nga raw at hagisan ng mga gamit noon sa bahay nila Lolo Ray. Lalo na noong nagpaalam ito na pakakasalan na si Marisa. Lumuhod na kay Lolo Ray ang mama niya. Huwag lang pakasalan si Marisa. Pero matigas ang paninindigan ni Lolo. Mahal daw niya si Marisa at hindi naman makikipanirahan sa bahay nila Lolo Ray ang mag-asawa kapag nagpakasal na. Kaya hindi kailangang problemahin ang pakikisama rito. Kalaunan ay nagpakasal pa rin nga sina Lolo Ray at Marisa at nagsama sa iisang bubong. Hindi naman matiis ng mga magulang niya si Lolo Ray kaya binibisita pa rin. Pinapakita raw ni Lolo Ray sa mga ito na mabuting asawa si Marisa at masaya sa piling nito. Pero iba ang pakiramdam ng parents niya. Kwento raw ng mga magulang ni Lolo Ray kay Lolo Nano na tatay ni Papa ay napakalansa sa bahay nila Lolo Ray. Hindi maipaliwanag ang amoy at malagkit pa yung sahig. Hindi nga raw makuhang inumin ng mga ito yung kaping hinain sa kanila ni Lolo Ray dahil naaalibadbaran. Pero dahil kita naman nilang kontento si Lolo Ray sa ganoong sitwasyon ay wala silang nagawa. Hanggang sa isang araw ay hindi na nila makilala si Lolo Ray. Namayat na ito at nanlalim yung mga mata. Pag-alagala siya tuwing gabi at kapag inaanyayahan ni na Lolo sa bahay nila ay nagpapakatanggi-tanggi ito. Si Papa naman daw ay natakot nang lumapit at makipag-usap dito dahil ang usap-usapan na nahawahan na ito ni Marisa sa pagiging aswang. Sa galit ng mga magulang ni Lolo Ray sa nabalitaan ay sinugod nila ang bahay ng mag-asawa at nagbanta na papatayin si Marisa kung hindi babawiin ang ginawa nito kay Lolo Ray. Kaya lang ay si Lolo Ray mismo ang kumalaban sa mga magulang niya at ang sabi ay wag na silang pakialaman ng mga ito. Pabayaan na lang daw siya kung saan siya masaya. Iyak ng iyak ang kanyang ina pero wala rin silang nagawa sa kagustuhan ni Lolo Ray. Hindi nagtagal at pinahatid na lang ni Marisa sa mga magulang ni Lolo Ray na nagpakamatay ito. Iniwan nito ang bangkay ni Lolo Ray sa punerarya at hindi na nila natagpuan pa si Marisa. Ang sabi ay nagbigti si Lolo Ray dahil sa frustration. Ayaw raw kasi nitong kumain ng laman ng tao pero napakalakas ng hatak ng pagiging aswang. Kaya ayun at nagpakamatay na lang. Nag-iwan daw ng liham si Lolo Ray na nagsasabing humihingi ito ng tawad kung disappointed sa kanya ang mga magulang niya at kaanak. Mahal na mahal lang daw talaga niya si Marisa kaya handa siyang pakisamahan ito kahit ano o sino pa ito. Hindi lang daw talaga nito kayang pumatay ng tao kaya mas piniling siya na lang ang mamatay.
Hello po Sir Neb. Ang pangalan ko ay Vin. Kwento ko lang sana itong shinare sa amin ng lola ko noong nagtatrabaho pa siya as caregiver sa US. Matagal na nanirahan sa Amerika si lola. Halos 5 dekada dahil sa trabaho niya roon. Citizen na nga si lola sa US. Kaso umuwi pa rin siya dito sa Pilipinas para dito magretiro. Akala raw niya noon ay sa US na siya magre-retiro. Pero na-miss din niya ang bansang sinilangan niya. Ang kwentong sinasabi ni lola ay 1980s pa nangyari sa isang kapitbahay nila na broken-hearted. Tawagin na lang nating MJ yung kapitbahay nila. May girlfriend ito na tawagin naman nating Patricia. Sabi ni lola ay tutol sa relasyon ng mga ito ang parents ni Patricia dahil black si MJ. Racism kumbaga. Puti nga kasi sina Patricia. Sa tuwing bumibisita raw si Patricia doon kay MJ ay hindi pwedeng hindi susunod ang mga magulang ng babae. Hinala ni lola ay may kapitbahay sila na nagtitimbre sa parents ni Patricia kapag pumupunta roon ang kanilang anak. Ang malala pa roon ay napaka-eskandalosa pa ng nanay ni Patricia na tipong nagsisisigaw at binabato ang bahay ni MJ. Noon nga raw ay tumatawag pa yun ng pulis at inaakusahan ng kidnapping si MJ. Pero kalaunan ay hindi na pinapansin ng mga pulis dahil OA lang naman ito at wala naman talagang maikakaso kay MJ dahil kusang sumasama si Patricia. At isa pa ay nasa legal age na ito. Pakialamera lang talaga ang parents ni Patricia. Napansin na lang nila lola na hindi na pumupunta si Patricia sa bahay ni MJ at maging si MJ ay hindi na nila nakikita. Tapos nalaman na lang nila na nagpakamatay pala si Patricia. Parang nagsawa na ito sa pakikialam ng nanay niya sa relasyon nila ni MJ at kung ano-ano pang problema kaya naglason. Kinakamusta raw nila lola si MJ pero hindi na ito naging kagaya ng dati. Malungkutin na lang at tahimik. Nagdaan ng ilang araw at may naririnig daw ang mga kapitbahay na parang kausap at katawanan ni MJ sa loob ng bahay niya. Boses babae at parang masayang-masaya pa ang mga ito. Akala raw nila lola ay nag-move on na si MJ sa kamatayan ni Patricia at nagkaroon na ng panibagong girlfriend. Medyo napapataas pa ang kilay ng kapitbahay ni MJ na nasa katabi lang din ng bahay nito dahil ito ang nakakarinig sa mga nangyayari sa bahay ni MJ. Hindi man gaanong maintindihan ang usapan nila MJ at ng kausap niyang babae ay may himig harutan daw. Hindi kagaya noong nabubuhay pa si Patricia na tahimik lang ang mga ito sa bahay. Parang mas masaya pa raw si MJ sa bago nito kaysa noon kay Patricia. Ilang linggo pa ang nagdaan at nagkaroon ng kakaibang sangsang na nagmumula sa bahay ni MJ. Pero dahil tuloy pa rin ang naririnig na harutan sa loob ay hindi nakialam ang mga kapitbahay. Hanggang sa hindi na matiis nila lola ang amoy ng nabubulok kaya kinatok na nila si MJ. Nahinto yung tawanan at usapan sa loob ng bahay. Pero walang nagbukas ng pinto. At doon napansin ng ilang kabataang lalaki na bukas ang pinto sa likod ng bahay. Sabi ni lola, hindi na raw siya nakiusisa sa loob dahil hihimatayin siya sa amoy pa lang na nasasagap niya. Nasa kwarto raw ng bahay ang naaagnas na bangkay ni MJ kasama ang mas agnas na bangkay ni Patricia. Ninakaw ni MJ ang bangkay ni Patricia sa sementeryo at pagkatapos ay inuwi sa bahay niya tsaka siya nagpakamatay. 3 linggo na palang patay si MJ ayon sa pag-iimbestiga. Kaya naman grabe ang kilabot ni lola dahil naririnig talaga nila ang usapan at tawanan sa loob ng bahay sa mga nakalipas na linggo. Awang-awa sila kay MJ. Sino nga ba naman ang hindi maaawa gayong mas pinili na lang din niyang magpakamatay para lang masundan si Patricia sa kabilang buhay. Sana nga lang ay maayos na sila dahil sa wakas ay wala nang hahadlang pa sa kanila.
Hello po sa inyong lahat na masugid na listeners ng channel. Sana magustuhan nyo itong isishare kong kwento na nangyari nito lang 2023. Estudyante po ako. Bale, third year na rin. PJ ang pangalan ko. Rachel naman ang pangalan ng girlfriend ko. 5 years na kaming magkarelasyon. Ahead lang ako sa kanya ng 1 taon. Magka-schoolmate kami dati. Kapag nadadaanan ko yung classroom nila noon, lagi ko siyang sinisilip at nginingitian. Ayun, tinukso kami ng mga kaklase namin sa isa't isa. Nanligaw pa ako ng almost 6 months. Kasi sabi niya, stricto daw ang mga magulang niya. Dumalaw pa ako sa kanila para malaman niyang seryoso ako nun. At gumana naman ang mga strategy ko. Valentine's niya po ako sinagot. Para raw Valentine's Day ng anib namin. Noong 2023, nag-celebrate kami ng 3 taon namin. Simple lang daw ang gusto niya. Kumain lang kami sa labas at manood ng sine. Nung mga nakalipas kasing taon ay sinorpresa ko pa siya ng kung ano-anong pakulo. Sayang daw ang gagastusin kong pera. Ilaan ko na lang daw sa mga projects ko sa klase. Simpleng celebration na lang para tipid. Fast food lang ang kinain namin. Tapos yung pinanood naming pelikula, love story. Spellbound ata yun. Hindi ko na tanda kung yun nga. Hinatid ko siya pa uwi. Nag-commute lang kami. Nagpabaon pa si Rachel ng halik bago ako umalis. Sobrang busog na busog noon ang puso ko. Habang naglalakad ako papuntang terminal, nakangiti lang ako. Magka-chat kami ni Rachel habang naghihintay ako ng dadaang sasakyan. Sabi niya mag-send daw ako ng picture ko na nakangiti para yun daw ang mapanaginipan niya. Nung isend ko sa kanya ay matagal siyang hindi nag-reply kahit na seen naman yung message ko. Ilang minuto pa, tsaka lang siya nag-reply. Wag daw akong sasakay ng jeep. Hintayin ko daw sila ng papa niya dahil susunduin nila ako. Naguluhan ako sa chat ni Rachel. Bakit ka ako? Pero kahit hindi malinaw ay sinunod ko naman siya. Hindi ako sumakay dun sa dumaang jeep. Dumating sila sakay ng tricycle na minamaneho ng papa niya. Lumapit siya sa akin tapos niyakap niya ako. Sabi niya doon na raw ako matulog sa kanila. Sa biyahe niya na raw ikukwento kung bakit. Tsaka ko lang nalaman na may kakaiba raw doon sa litrato na sinend ko. Pinakita niya sa akin. Wala akong ulo doon sa litrato. Para akong pinugutan ng kung sino. Kinilabutan ako. 2 beses ko pang tinitigan yung litrato kasi hindi ako makapaniwala. Pero totoo nga yung nakikita ko. Sabi ni Rachel, masamang pangitain daw yun. Kaya sinundo nila ako. Baka raw kung anong mangyari sa akin kapag sumakay ako ng jeep. Pagdating sa bahay, sinunog namin yung suot kong damit para mawala raw yung malas na kumapit sa akin. Paborito ko pa naman yung polo shirt na yun. Nagdasal din kami ng rosaryo kasi sabi ng papa ni Rachel, ang Diyos daw ang pinakamabisang panlaban sa mga ganoong klaseng pangitain. Pinadilit din ng tatay niya yung litrato na sinend ko. Kailangan daw mawala yun sa lalong madaling panahon. Sa sofa nila ako pinatulog. Kinabukasan bago ako nagpaalam kay Rachel, sabi ko mukhang sinuwerte pa ako imbis na malasin kasi mas patagal ko siyang nakasama nung anniversary namin. Pinalo niya ako sa balikat pero alam ko kinilig din siya sa sinabi ko. Sunod na anniversary namin hindi na nangyari yon. Meron na kasi akong dalang motor kaso hanggang ngayon hindi na ako nakaulit na matulog kina Rachel. Totoo pala na strikto ang mga magulang niya. Pinagbigyan lang ako dahil sa pangitain na yon. Matagal na akong tagahanga ng channel nyo, Sir Neb. Simula pa pandemic ay nakikinig na ako. Gusto ko rin sanang marinig ang sarili kong kwento, kaya sana ay mapili itong sinend ko. Geraldine ang pangalan ko. 28 years old ako at nagtatrabaho as an accountant. Sa ngayon work from home ang setup ko
Bata pa ako noong lumipat kami dito sa current na tinitirahan namin. Grade 3 ata ako noon. Libot ko na yung eksaktong edad ko. Isa sa mga kalaro ko ang nagsabi na may alam daw siyang lugar sa barangay namin na may multo. Sumama naman kaming lahat. Umaga kasi yun at syempre sino ba namang matatakot sa multo ng ganoong oras? Pagdating namin dun, may bangin, mataas. Isang maling hakbang mo sa dulo ng bangin ay mahuhulog ka sa ibaba na ang tanging babagsakan mo ay mga naglalakihang bato. Sabi nung kalaro namin, noong panahon daw ay may magkasintahan na tumalon ng sabay doon sa bangin. Dahil daw ito sa hindi payag ang mga magulang nilang ikasal sila sa isa't isa. Kaya ang ending, nagpakamatay na lang sila para sa kabilang buhay na lang daw sila magsasama. Hindi ako naniwala sa kwentong yun. Sabi ko pa nga baka napanood niya lang sa pelikula ang ganong kwento tapos nag-imbento na lang siya. Pero totoo daw yun kasi nakita ng papa niya ang multo nung magkasintahan. Fast forward ng ilang taon, nalimutan ko na yung tungkol dun sa kwento ng bangin at magkasintahan. Bali high school na rin ako noon. May boyfriend ako na halos 3 years ko na rin karelasyon. Sa sobrang tagal namin, pinlano na nga namin na magpakasal kami after ng college at magkakaanak ng 5. Kaso nahuli ko siya na may inaakbay ang ibang babae na nag-aaral sa ibang school. Parang gumuho yung mundo ko nun. Siyempre emosyonal ako ng sobra kasi high school pa lang ako. Wala akong ibang iniisip noon kundi yung pag-aaral ko at love life. Nagkasabay-sabay pa yung mga problema ko nun. Si mami na isang teacher sa elementary bigla na lang natumba habang nagtuturo. Aneurysm sabi ng doktor. Dead on arrival si mami sa ospital. Pagkatapos ng libing, tsaka pa nakipag-break sa akin yung boyfriend ko. Ayaw na raw niya. Sawa na siya. Ang dilim ng mundo ko nun. Pakiramdam ko ayaw ko nang mabuhay. Naglakad-lakad ako at nakarating ako doon sa may bangin. Noon kasi may parang boses na kumakausap sa akin. Nung makita ko yung bangin, lumakas yung bulong. Ang sabi nun, tumalon daw ako. Dala na rin siguro ng pinagpatong-patong na problema at stress sa buhay. Ang lapit ko nang mahulog. Mga 2 hakbang na lang. Pero bago ko pa man magawa yun, may narinig akong boses. Paglingon ko may lalaki at babae na tinatawag yung pangalan ko. Alam nila yung pangalan ko kahit hindi ko sila kilala. Sabi nung babae, tabihan ko raw siya. Ginawa ko naman. Sabi niya, wag ko na raw gagawin yun. At tumangu-tangu lang ako habang nagsasalita siya. Nalimutan ko na yung iba niyang kinuwento. Basta nalibang ako ng sobra na namalayan ko na lang na paggabi na. Nagpasalamat ako sa kanilang dalawa. Sabi nung babae, Imelda raw ang pangalan niya at Carlito naman ang pangalan nung kasama niya. Magkasintahan daw sila. Tapos basta na lang silang nawala sa paningin ko. Nung naglalakad na ako pa uwi, tsaka ko lang naalala yung tungkol doon sa magkasintahang sabay na nagpakamatay doon sa may bangin. Niligtas ako nung magkasintahang multo. Umiiyak ako nung makauwi sa bahay. Simula nun, medyo luminaw na rin yung pag-iisip ko. Siyempre masakit pa rin, pero gano'n naman talaga ang buhay. Simula rin noon, kapag malungkot ako, dumadalaw ako doon sa malapit sa may bangin. Hindi para tumalon, kundi para maalala yung magkasintahan na nagligtas sa akin. Isa yun sa mga nakakapagpagaan ng pakiramdam ko. Hiling ko lang sana nakatawid na rin sila sa kabilang buhay ng magkasama. Sabi nila kapag ex na, dapat na raw kalimutan. Pero paano ko nga ba makakalimutan ng ex-girlfriend kong si Priscilla kung siya mismo ang gumagawa ng paraan para hindi ko siya makalimutan? Ako po si Jello. 3 years na kaming magkarelasyon ni Priscilla bago mangyari sa amin ang aksidenteng kumitil sa buhay niya.
Mismong araw ng mga puso yon. Nagplano kami na umakyat ng bundok at doon mag-celebrate. Angkas ko siya sa motor. Pero habang nagmomotor kami, bigla siyang may naalala. Tapos nauwi na lang kami sa pagtatalo hanggang sa hinampas niya ako ng hinampas. Nawalan ako ng kontrol sa pagmamaneho kaya bumangga kami sa puno. Tumilapon kaming dalawa. Himalang nakaligtas ako habang siya ay tuluyang na maalam bago pa man nakarating sa ospital. Sinisi ako ng lahat sa nangyari sa amin. Nagsawalang kibo na lang ako at tahimik na nagluksa sa pagkawala ng nobya ko. Mula nang mamatay siya ay madalas ko siyang mapanaginipan at lahat ng panaginip ko sa kanya ay buhay siya at masaya. Makalipas ang 1.5 taon ay nagkaroon ako ng bagong girlfriend, si Yvonne. Mahilig talaga ako sa bundok kaya bago mag-Valentine's Day ay inaya ko rin siya na doon kami mag-celebrate. Magtatayo ng tent, food trip at konting alak. Tulad ni Priscilla ay nature lover din siya kaya magkasundo rin kami. Kaso hindi pa man kami nakakarating sa bundok na pupuntahan namin. Nung gabing umalis kami ay nangyari na ang kababalaghan na yon. Naramdaman ko na biglang bumigat ang motor ko. Para bang may isa pang umangkas. Si Yvonne ramdam din niya at bukod doon ay meron din siyang third eye. Paglingon niya ay muntik na siyang makabitaw sa akin. Nagtitili siya dahil may babae raw sa likuran niya. Napapikit nga siya sa takot. Ang sabi ko wag siyang bibitaw sa akin. Pilit ko siyang tinanong kung sinong babae. Ihihinto ko na sana yung motor pero ayaw huminto. Para bang may ibang kamay pa na nagkokontrol bukod sa mga kamay ko. Nung i-describe ni Yvonne ang itsura ng babae na nakaangkas din sa likuran niya, ay tumutugma sa itsura ng ex-girlfriend kong si Priscilla. Tuluyan ko na ngang hindi na kontrol ang manibela. At sa pangalawang pagkakataon ay bumangga ako sa puno na angkas ang dalawang babae. Ang ex ko at ang present ko. Sa ospital na ako nagkamalay. Nakaligtas na naman ako. Tinanong ko agad si Yvonne sa mama ko. Sabi ng mama ko, huwag akong mag-alala dahil maayos na rin daw ang kalagayan ni Yvonne. Mabuti na lang daw at hindi naman malala ang pagkabangga namin. Kaya makakalabas din kami ng ospital bukas na bukas din. Nakahinga ako ng maluwag. Nung mag-isa na ako sa hospital room, bigla akong gininaw. Ang akala ko ay gawa ng aircon. Nasa private room kasi ako, kaya may aircon. Pero pagtingin ko sa bandang paanan ko, nakita ko yung kaluluwa ng ex kong si Priscilla. Balungkot yung mga mata niyang nakatingin sa akin. Hindi ko alam ang magiging reaksyon ko. Hindi ko rin alam ang dahilan ng pagpapakita niya. Pati yung pag-angkas ng multo niya sa motor ko habang kasama ko si Yvonne. Sa kabila ng takot ko, nagawa ko siyang kausapin. Sabi ko sana maging payapa na yung kaluluwa niya sa kabilang buhay. Kung meron siyang gustong sabihin sa akin, ay sabihin na niya. Bigla kong naalala yung pinag-aawayan namin bago kami maaksidente. Yung tungkol sa kwintas na binigay niya sa akin. Pero sabi ko ay nawala. Tapos natuklasan niya na sinanla ko sa pinsan ko dahil nagipit ako at may kailangang bayaran. Yun ang sabi ko sa kanya. Kahit ang totoo ay nalulung ako noon sa sugal kaya naisanla ko yung kwintas. Humingi agad ako ng tawad at nangako na tutubusin ko sa pinsan ko yung kwintas. Pagkasabi ko noon ay unti-unting nawala yung multo ni Priscilla sa harapan ko. Ang pinagtataka ko lang ay bakit lumipas na ang 1.5 taon tsaka pa siya nagparamdam at nagpakita sa akin dahil doon. Nagulat na lang ako nung paglabas namin ng ospital ay isoli sa akin ni Yvonne ng kwintas. Pinagtapat niya na bago naging kami ay niligawan siya ng pinsan ko at niregaluhan ng kwintas. Pero hindi raw niya sinuot. Tinabi lang niya. Nakita raw niya na yung kwintas na yon ay pag-aari ni Priscilla. Pilit binabawi sa kanya. Dahil doon ay nasagot ang tanong ko na kaya noon lang nagparamdam ang ex ko
ay gusto lang niya sigurong sabihin na nasa bago kong girlfriend ang kwintas na regalo niya sa akin nung nakaraang Valentine's Day, bago pa yung aksidente namin. Kaya nung sumapit na ang mismong araw ng mga puso, dinalaw ko yung puntod ni Priscilla. Hindi ko na maisasama yung kwintas sa puntod niya dahil syempre sarado na yon. Kaya sinuot ko na lang ulit at nangako ako sa kanya na iingatan ko yon. Nangyari ito sa isang kapitbahay namin noon sa probinsya namin sa Aklan. Wala na lang akong balita at komunikasyon ngayon sa kanila dahil binenta na namin ang bahay sa Aklan at dito na sa Maynila permanenteng naninirahan. Good evening, Sir Neb. Ako nga pala si Zed. Sana mapansin niyo ang aking kwentong pinamagatang Ate Hilda at ang Engkanto. Kalapit lang ng bahay namin ang bahay ni na Ate Hilda. Ibig kong sabihin sa magkalapit ay may 100 metrong pagitan na mga puno at halaman. Mapuno talaga roon sa lugar namin dati. Ewan ko na lang ngayon, baka hindi na. May asawa at 4 na anak si Ate Hilda na ang pinakamatanda ay mas matanda rin sa akin. 11 years old yata ako noon kasi grade 6 ako. Hindi ko ka-close yung panganay at pangalawa niyang anak, pero tropa ko yung pangatlo at bunso nila. Dahil sila yung halos kasing edad ko, sina Aina at Joshua. Laging mag-isa sa bahay si Ate Hilda dahil nag-aaral yung mga anak niya. Tapos nagtatrabaho sa tindahan ng spare parts ng sasakyan yung asawa niya. Para makatulong sa asawa niya ay nagtatanim ng gulay si Ate Hilda at may sari-sari store siya sa harapan ng kanilang bahay. Sa kwento ni Aina at Joshua noon, titira na rin sa bahay nila yung mga magulang ni Ate Hilda dahil may sakit daw ito. Hindi ko alam noon kung anong sakit niya hanggang sa makita ko yung nangyayari sa kanya. Hapon na noon. Hindi ko alam kung bakit nasa bahay ako imbis na nasa school. Pero nung magsigawa ng mga kapitbahay at humingi ng saklolo ang mga magulang ni Ate Hilda, ay isa ang tatay at lolo ko sa unang tumakbo. Siyempre, nakiusyoso ako para akong maiihi sa salawal nung makita kong tumatakbo ng napakatulin si Ate Hilda. Pero mga kamay niya ang gamit. Nakakatakot yung itsura niya kasi nakalawit pa yung dila at nanlalaki yung mga mata. Napasigaw ako noon at nagtatakbo sa nanay ko na nakikiusyoso rin pala. Kaya yumakap na lang ako sa kanya. Pagtingin ko uli kay Ate Hilda ay namangha ako dahil umaakyat siya sa puno pero naka-handstand pa rin siya. Hindi lumalapat ang mga paa niya sa puno pero nakakaakyat siya hanggang doon sa tuktok na pinakamanipis ang sanga. Ang taas noon pero naakyat niya ng napakabilis. Doon ko nalaman na ang sakit pala ni Ate Hilda ay hindi nagagamot ng doktor. Albularyo ang kailangan niya dahil may engkantong nagkakagusto sa kanya na gusto siyang makuha. Sa amin sa Aklan ay may manggagamot na tinatawag na sorhana. Isa ang sorhana sa tinawag noon para gamutin si Ate Hilda. Kapag talaga ginagamot siya ay hindi ako lumalabas ng bahay. Feeling ko nga na na-trauma ako sa kanila. Naririnig ko kasi na sumisigaw si Ate Hilda. Lalo pa at tuwing Biyernes ng hapon siya ginagamot. Saktong uwian galing sa school. Nakakatakot talaga at ayaw ko na ngang umuwi sa bahay kapag ganoong araw. May isang pangyayari pa noon na talagang nilagnat ako dahil sa takot kay Ate Hilda. Papauwi na kasi ako galing nga sa school. Matadaanan pa naman ang bahay nila bago ako makauwi sa amin. Biyernes ngayon at araw ng gamutan niya. Pagdaan ko ba naman ay saktong kinakausap siya ng sorhana sa terrace nila. Matino naman siya kaya napatingin ako at nakinig sa sinasabi niya. Dinig ko na umiiyak si Ate Hilda. Humihingi siya ng tulong kasi ayaw niyang sumama sa engkanto. Nagkamali raw siya ng kainin niya
yung langka na inaalok sa kanya dahil napaka-bango raw at napakaganda ng laman. Sabi raw kasi sa kanya noong engkanto ay titigilan na siya kapag kumain siya ng langka. E di kinain nga niya. Tapos patibong lang pala. Naloko siya ng engkanto. Habang nagkukwento si Ate Hilda ay nangingisay siya at dahan-dahang nanigas. Bigla ba namang bumali yung likod niya palikod? Siguro may 5 metro ang layo ko sa kanila. Pero dinig ko ang paglagutok ng buto niya sa leeg. Umagos yung laway ni Ate Hilda. Tapos lumungay-ngay ang ulo niya pakaliwa, paharap sa akin. Takbo ako habang umiiyak at sumisigaw noon. Kinagabihan, nilagnat na ako at ako naman ang kinailangang gamutin ng albularyo. Pagkatapos ng pangyayaring yun, tuwing Biyernes ay sa bahay ni Tita Angie ko na malapit sa school na ako umuuwi. Ayoko na talagang makipagsapalaran pa sa pag-uwi sa amin tuwing araw ng gamutan ni Ate Hilda. Sabi noon ni na Aina at Joshua, naririnig nila na nag-uusap ang mama at papa nila. Sabi raw ni Ate Hilda ay ayaw niyang sumama sa engkanto dahil mahal sila nito. Sabi naman daw ng papa nila ay ilalaban nito si Ate Hilda para hindi makuha ng engkanto. Kung kinakailangan daw na ito na ang humarap at makipagtuos doon ay gagawin niya. Gusto raw ng papa at mama nila na makita silang magkakapatid na lumaki at magtagumpay sa buhay. Gagawin daw ng mga ito ang lahat para makawala si Ate Hilda sa engkanto. Nagplano na nga sila noon na umalis ng Aklan sa pag-asa na matatakasan yon. Ang kaso ay napakatuso pala nun. Ayaw na raw harapin ni Ate Hilda ang mga albularyo at sorhana na gumagamot sa kanya. Kapag daw dumarating ang mga yun ay nagtatago na siya o kaya ay tumatakbo paakyat sa puno. Hindi siya bumababa unless umalis ang mga manggagamot. Sa galit daw ng papa ni na Aina ay pinagtataga nito yung puno at gustong putulin. Bigla raw nagsisigaw si Ate Hilda na parang nasasaktan kaya tumigil ang papa nila. Iyak daw ng iyak ang papa ni na Aina at nagmamakaawa kay Ate Hilda na labanan ng engkanto. Pero pinagsasampal lang nito ang kanilang papa. Nung mahimasmasan naman daw si Ate Hilda ay ito ang umiyak dahil nahihirapan na raw sa dinaranas niya. Pakiramdam ni Ate Hilda ay hindi na niya pag-aari ang kanyang katawan. Wala na raw siyang nalalaman sa nangyayari sa paligid dahil ang alam niya ay natutulog lang siya. Pagkatapos ay malalaman niya na kung ano-ano na pala ang pinaggagawa niya at nasaktan na niya ang kanyang asawa. Umiiyak na noon sina Aina kapag nagkukwento sa akin ang nangyayari sa mama nila. Para na raw itong ibang tao dahil paiba-iba ang ugali. Minsan ay yung dati nilang mama na maasikaso at mapagmahal sa kanila. Pero kadalasan daw ay masungit ito at lagi nang nakapingot sa kanilang magkakapatid. Kapag ganoon ang asta nito ay nangangahulugan na hindi si Ate Hilda ang kanilang kasama. Isang araw ay hindi pumasok sina Aina at Joshua. Nung araw ding yun ay nalaman ko na namatay na pala si Ate Hilda. Pero alam naming lahat na hindi siya patay, kundi sa wakas ay nagtagumpay na ang engkanto na makuha siya. Kinahapunan pagka-uwi ko ay ang daming ang tao kina Ate Hilda. Pero imbis na lamay at iyakan ay parang party pa ang nakita ko. Nasilip ko sina mama at papa kaya nakiusyoso na ako kahit hindi pa ako nakakapagpalit ng damit. Sir Neb, buhay si Ate Hilda at nagpapakasal sila uli ng kanyang asawa. Ang sabi sa wakas ay sumuko na ang engkanto dahil kahit ano ang gawin nito ay hindi talaga napaibig si Ate Hilda. Ayon kay Ate Hilda, ilang taon na siyang nasa mundo ng engkanto. Panay raw ang bigay nito ng regalo sa kanya at pinapasyal pa siya sa buong mundo. Pero lagi niya itong inaaway. Ginagaya pa raw nito ang anyo ng kanyang asawa pero hindi siya nagpapadala. Lalo pa at naririnig niya na pinapanalangin ng kanyang mister ang paggaling niya. Nagbanta pa yung engkanto na
papatayin nito ang buong pamilya niya. Pero ang sabi raw ni Ate Hilda ay mag-aasawa ito ng ibang engkanto kapag ginawa nito ang ganoon. Nagsawa rin siguro sa panunuyo sa kanya yung engkanto, kaya pinakawalan din siya. Hinipo daw noon ang kanyang tiyan at nakuha nito mula roon ang laman ng langka na kanyang kinain. Nung magising si Ate Hilda ay nakayakap daw sa kanya ang mister niya na umiiyak. At ayun na nga sila, masayang masaya dahil sa wakas ay pinalaya na siya ng engkanto. Pinayuhan sila ng albularyo na magpakasal muli kahit biglaan para pagtibayin ang pagsasama nilang mag-asawa. Pagkatapos nga noon ay bumalik sa normal si Ate Hilda. Hindi na siya tumatakbo ng naka-handstand at umaakyat sa puno. 2007 nang lumuwas kami ng Maynila at magbakasyon sa isang kamag-anak. Pero nagustuhan nila mama at papa ang pamamalagi rito. Kaya binenta na lang nila ang bahay namin sa Aklan para makapagsimula ng bagong buhay dito. Wala na akong komunikasyon kina Aina at Joshua. Pero ang latest balita ko mula kay Tita Angie ay maayos pa rin naman ang kanilang pamilya at malakas pa rin sina Ate Hilda at kanyang asawa.